Good evening, leaders. Atong topic today is about persecution. Sa Bisaya, paglutos. Magsugod ka. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed. For the Spirit of glory and of God rests on you. Sa Bisaya, bulahan kamo kung gipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo. 1 Peter 4:14a. So unsa katong mga bulahan, mao sila ang mga blessed sila, mga bulahan, si Lord mismo ang gaingon nga bulahan. Imagine, dili ang tao ang gaingon nga bulahan ka nga gilutos, kundi ang Ginoo mismo ang gaingon nga bulahan ka kung gilutos ka, bulahan ka kung gi-persecute ka. Unsa man ang meaning aning gi-persecute? Katong mga gipasakitan, giabi-abi, katong mga gipangbugal-bugalan, katong mga gipang-bully tungod kay na Kristiyano na sila. Sa una, amigo ka ayo mo ato nila sa kalibutan, pero pagkadawat na nimo ni Jesus, gibugal-bugalan na ka, dili na mo friends, dili na mo close. Katawaan na lang ka. Og sagpa-sagpa baka batuhon baka bisag unsa, istoryahan baka bisag unsa, or unsa na ipangsulti ingon baka buang, or worse dapatan na jud ka, or worse gi daot na jud imo ang kinabuhi. Kinsa man katong mga mo undergo og persecution, kinsa maning mga tawhana ang moagi og mga paglutos or mga persecute, kinsa maning mga mapasakitan, kinsa maning mga magtotoo, mga believers or mga disciples nga pasakitan sa mga pasakitan, mo undergo og persecution or moagi og mga paglutos. Una, those who live godly in Christ Jesus, o katong nagkinabuhi nga Dios nun dinha kan Kristo Jesus. In 2 Timothy 3:12, in fact, everyone who wants to live a godly life in Christ will be persecuted. Kung kinsa katong nagtinguha nga magkinabuhi nga Dios nun diha kang Kristo, lutuson gayud. Kanang ato ang pagtuo nga sukad nga ganahan ta mosunod kay Kristo, bugal-bugalan na ta, kataw-an na ta, dauton na ta, or pasakitan na ta. Walay exempted ani. Tanan nga mo decide nga mo follow ni Jesus, makaagi og ingon ani nga pasakit. I have decided to follow Jesus, no turning back. Sa katong lesson nga gisundan nato ani nga lesson, mauto siya, naato siya intro about ani ang topic nga persecution nga magkinaunsa tungod kay taas ang atong pagtuo. Ang title ato pagtuo, tungod kay taas ang atong pagtuo. Mupadayon kita bisan pa taliwala sa mga persecution o mga paglutos. Ikaduha, kinsa man ang mga moagi o persecution? Those who live according to the word. Katong mga nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo, katong mga musunod jud og unsay nasulat sa Bible, kato sila katawan, bugal-bugalan, abi-abihon og kasilagan sila sa kalibutan. But since he is not no root, he lasts only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, he quickly falls away. Kani ang usa nato nga bantayan. Kung dili ta founded diha kang Kristo, kung wala tay ugat nga lawom diha sa ato ang pagtuo, dali rata mapukan o dali rata ma-fall away o dali rata mawala sa ato ang pagtuo tungod kay naa maning mga gitawag natong paglutos, persecution, pagbiay-biay, pagbugal-bugal o pagdaot sa ato ang pagtuo. Makita kini sa Matthew 13:21. Kinahanglan nga rooted kita sa Ginoo kay naa man jud tay maatubang nga problema o mga persecution o mga paglutos. Dili lang ni siya basta-basta nga problema. Wala ka nga problema, masulbad ra na siya. Pero kanimang kung persecution, apil ani ang pag-igo sa imong kasing-kasing. Maigo ang imo ang dugahan nga makahilak ka, nga usahay dili ka magdahom o mag-expect nga ang mga paglutos, ang mga persecution magikan sa mga tao nga close nimo. Most of the time. Ikatulo, those who walk with the Holy Spirit. Katong mga naglakaw uban sa Espiritu Santo, makabaton kato sila, makaagi kato sila, o maka-undergo kato sila mga persecution o paglutos. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed. Because the Holy Spirit, for the Spirit of glory and of God rest on you. 1 Peter 4:14. Bulahan kamo kung gipakaulawan kamo tungod sa inyo ang pagsunod kang Kristo. Kini nagpasabot lamang nga ang mahimayaong espiritu sa Dios, ang espiritu sa Dios anaa kaninyo. Bulahan ikaw kung gilutos ka, ingon ang Ginoo nga bulahan ka. Should all believers undergo persecution? Tanan bang nga magtutuo moagi og paglutos? Niingon si Lord sa John 15:20. Remember the words I spoke to you. Timan-i kini o hunahuna kini, no servant is greater than his master. Walay saop nga mas labaw pa sa ilaang agalon. If they persecuted me, ingon si Jesus, kung gilutos man nila ako, they will also persecute you. Lutuson usab kamo nila. If they obeyed my teaching,
they will also obey you. So walay exempted. Tanan nga nag-follow ni Jesus tungod kay siya manggani nga ato ang agalon, siya manggani nga ato ang master, gi-persecute siya. How much more kita nga mga sumusunod niya. So siyang nga gi-persecute, kita usab ma-persecute. Og ato kining kalipay nga nagsunod kita ni Kristo bisan sa iyang mga pag-antos. Why are there persecution? Nganong naamay mga paglutos? First, we have spiritual enemies. Naatay mga kaaway nga espirituhanon, nga mga spiritual. Nakatay espirituhanon nga kaaway. In Revelation 2:10, do not be afraid. Do not be afraid. Balikon ako, do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death, and I will give you the crown of life. Revelation 2:10. Ang gibutang ba diri nga mga panaad, comfortable life, dili na ay mga persecution. Mo nang kung mag-expect ta nga kung makristyano ta hayahay na ang atong kinabuhi, renew our minds because there are also suffering in Christ, and those who will stand till the end, they are blessed, and the Lord will give them the crown of life. So ayaw kahadlok, si Jesus man gani gi-persecute, kita pa man kaha, but this is our joy. This is our joy to partake the suffering in Christ, because in Him, this suffering is just so little. Gamay lang kaayo niyang atong maagian kay sa flesh lang ni, dili lang ni sa ato ang mga lawas nung bahin. Sa spiritual, magmadaogon kita, madaogon kita. Kani nga mga spiritual enemies, nakita nila ang pagkamadaogon sa tao kung mo undergo sila persecution o dili sila muundang sa ila ang pagtuo. Once gani ma-persecute ang isa ka Kristiyano og mopadayon og mulahutay siya, there really is victory. Gipamatud-an niya ang victory sa pangalan ni Jesus. Gitapos na ni Jesus tanan nganong dili man nato ni siya agian nga human naman ni siya. In Jesus' mighty name, there really is victory. The devil uses people who will persecute Christians in order to drive us away from God. Panghadlok lang ni sa enemy. Pag-test lang ni niya og mulahutay ba jud ka, gamay lang kay ng latos, gamay ra kay ng paglutos, gamay ra kay ng pasakit, gipasakit lang niya ang imong lawas nun og ang imong emotional nga bahin, psychological nga bahin, diha lang nitaman sa imong soul, pero sa imong spirit dili ka malaglag. Second, depravity of the unbeliever's mind. O tungod kay ang mga paghunahuna sa mga tawo nga wala pa diha ni Kristo, sayop og dili tinuod. If the world hates you, in John 15:18-21, keep in mind that it hated me first, ingon si Jesus. Kung nalagot og nasuko kanimo ang kalibutan, hunahuna nga si Jesus mismo ang una ninyang gikalagutan. If you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. Ingon si Lord, gikuha ka na niya gawas diha sa kalibutan. Pero kung gipangga pa ka sa kalibutan o gipangga mo pa ang kalibutan, dili ka jud niya pasakitan. Tungod kay gipangga mo na si Jesus, pasakitan jud ka sa kalibutan. Ingon si Lord, gipili ka niya para kuhaon ka diha sa kalibutan. Giset apart ka niya. That is why the world hates you. Nasuko kanimo ang kalibutan, kay iya ka naman sa Ginoo. Remember the words I spoke to you, ingon si Jesus. No servant is greater than his master. Walay sulugoon nga mas labaw pa sa iya ang agalon. Tungod kay kita, ang agalon nato, ang atong master si Jesus, o gi-persecute man siya, nan kita sab moagi og mga persecution. They will persecute you also. If they obeyed my teaching, ingon si Jesus, they will also obey you. They will obey yours also. They will treat you His way because of my name. They will treat you this way because of my name. For they do not know the one who sent me. Kay wala jud sila kaila sa Ginoo nga mauwi nagpadala ni Jesus. Maunang giingon ana sila. Daghan kaayo nga mga verses sa Bible ang nagsulti nga even ang anak sa agalon, ang anak sa master mo abot ngadto kanang daog-daogon man gani siya sa mga tawo. Mga servants sa master daog-daogon man gani si Jesus. How much more kita? The ungodly twist the truth and believe it. Ang mga dili iya sa Ginoo, ilang it-twist or ilang sayupon, ilang bag-uhon, ilang lahion, himuon nilang bakak og mao ang ilang tuuhan. They have not yet received the mind of Christ. Wala pa nila nakuha ang panghunahuna nga langit nun o panghunahuna ni Jesus. Maunang magpasakit jud sila kung kinsa tong nakakuha sa hunahuna ni Kristo. Ayaw kaguol kung ikaw napasakitan, ayaw kaguol og ikaw gibugal-bugalan, ug ayaw kaguol nga ikaw gihimong baliktad gang ikaw na noon ang dautan nga ikaw man ang nag-follow ni Jesus.
unsay gisulti ni Jesus sa mga tao nga gipanglutos or sa mga tao nga gipang persecute. Ingon siya sa Matthew 5:11-12, "Blessed are you, bulahan ka mo when people insult you." Kung giinsulto man mo sa kalibutan, bulahan ka. Or blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Ang uban gipang buhat-buhatan na kag-ingnan na kag-false na siya, dili na siya sakto. Ang sakto ra jud ang naandan, kanang gipang sulti dili na mao. Pangsultian na kagbisag unsa, ayaw kakutaw sa imong utok, ug ayaw kalibog, ug ayaw paghunahuna sa sayop bako, dili mao akong gibuhat. Ayaw pagduha-duha, barugi diha kay Kristo. Rejoice and be glad because great is your reward in heaven. Ang ato ang reward dili lang makita diri sa kalibutan, naa sa langit nun ang atong reward in heaven. And remember, when heaven starts here and now, your reward can be here also. There are promises of Christ that gives you reward. There are promises of Christ nga ikaw mag-rejoice ka na ay joy sa imo ang pagtuo, na ay joy sa imong salvation, bisan pag persecuted ka, bisan pa og giayo-ayo ka nila og bear false witnesses sa ila sa imo nila sa imo na aghapoy joy sa imong kasing-kasing tungod kay kahibaw ka og unsay sakto ug unsay tinuod. For the same way they persecuted the prophets who were before you. Bisan ang mga prophets nga nag-una sa imo magsasangyaw, mga teachers nga nag-una sa imo godly man, mga man of God, woman of God, tanan mga prophets nga nag-una sa iyo, mga pastors, evangelists, sila nga gi-persecute man gani nga gauna. Unsay exception or exemption nimo nga ikaw nga naa karon nga generation? Wala, tungod ang kalibutan nagka-worst sa karon nga panahon na. So tindog og ayaw og back out, og ayaw og back down, og ayaw og back out sa imong faith, because great is our reward in heaven. What kinds of persecution can we experience? Unsa mga mga klase-klase nga persecution ang ato ang mabati? Una, insult, mga insulto. In Matthew 5:11 is what ni Matthew 5:11, insult. Ikaduha, malicious speech, kanang mga bati nga mga inistorya, mga bugal-bugal, pasaway, pagsaway, sawayon ka, bugal-bugalan ka, sawayon ka, false accusation or pagbutang-butang, mga himuan ka og mga butang nga dili good bitaw nimo tinud nga gisulti kana siya mao man niyang gisulti maubala ina niya oy kuan man adto man na siya dito sa kuan tapos inani man na yang gibuhat dito wala gud na nimo gipangbuhatan lang jud ka og istorya nga dili mao. Disownment by family, dili na ka ang kunon sa pamilya, dili na ko nagigunsa oy bisag imong friends, dili na mi friends, dili na mo kuyog sa imo ang mga family members maulaw na sa imo usahay ikaulaw ta sa ato ang mga kaila nga close nato. Magstorya na ganitag pag Ginoo mo na sila lang like nalagi na siya na ulang ko sa iyang gipang storya. Kanang dili na mao yang mga gipang storya kaysa paminaw nila lahi na. Pero ikaw nga nagsulti sa tinuod, nagsulti bahin sa Ginoo, ayaw ikaulaw ang Ginoo. Bahalag ikaw ikaulaw kanila basta ang Ginoo dili nimo ikaulaw. Beatings ang uban nga magsangyaw diha sa dalan, magstorya, bisan man ganig naa sa sud sa opisina balay or buildings ingon ana, ang uban man gani sumbagon, pasakitan, batuon. Grabe si Stephen, kabalo pa lang mo sa story ni Stephen, gibato siya, hangtod namatay siya, tungod kay bang magmangayon ani gud nga panghitabo. Gisulti nato ganiha nga naatay mga espirituhan nun nga kaaway. Ang ni-react ana dili ang mga tao mismo, dili mismo ang imo ang mga loved ones, ang imong mga friends or mga tao sa palibot, kundi ang mga dili nimo makita nga espirituhanon nga kaaway mao ga-enable nila nga buhaton na sa imo. So take a heart, ayaw kaguol, ayaw kasuko sa ila. Wala sila kabalo sa ila ang kibuhat, iampo sila sa Ginoo nga sila sab maluwa, sila sab ang makahibaw sa imo ang nahibawan ug makasinati sa imo ang nahibawan ug ang testimony nimo mausab ang ila ang mahimong inspiration ug encouragement nga sila pod makaila sa Ginoo ug sila mismo moagi og mga persecution nakita na kanila nga nilahutay diha sa mga klase nga paglutos. Sunod, even death. Ang uban nga gipanglutos bisan i-risk nila ang ila ang kinabuhi. Tungod ang pinaka-importante ang kinabuhing walay katapusan ngadto sa langit. Mao jud ni ang joy sa mga Kristiyano, sa mga nagtuo diha ni Kristo, mga disciple diha ni Kristo. These are the possible consequences of following God. So dili sayon ang pagsunod kang Kristo, pero na ay kalipay sa imo ang kasing-kasing, na ay joy nga walay makatupong. That it's okay, Lord, it's okay if they will treat me this way. You are more valuable than this. You are more special, and Lord, worth it tanan nga akong giagian, Lord. Bahalag insultuhon ko nila, gamayon nila ilang tanaw sa ako, bahalag dili ko sa ilang pananaw nindot,
balagbati ko luod ko or unsa ko maulaw sila nako, basta Lord ikaw ang importante, dili ka ikaulaw. Mauna ang tinuod nga followers ni Jesus, dili hayahay, dili comfortably, dili og unsa pa yang atong gipang store nga mga treasures on earth, kun dili treasures in heaven ang labaw nga importante. Padayon, I'm encouraging you right now because the reward is really worth it. Jesus himself is really worth it. Having Jesus is the best of all the best. Kung wala si Jesus, kani makaagi man kag mga pasakit sa bisag wala si Jesus, pero kana nga mga pasakit mauna na ang mahimong depression, anxiety, ug ganahan na ka mawa sa kalibutan, wala ni pulos imo ang wala na kay goals, wala ni purpose ang imong life. Pero kung Kristiyano ka tapos makaagi kag persecution, mao ni ang klase nga pasakit nga naay purpose ang imo ang kinabuhi. Mao ni ang klase nga pasakit nga mahatagan pag mas meaningful ug colorful life ang imo ang pagstay diri sa kalibutan. Dili ni siya basta-basta, pero mao ni ay makapatibuok sa imo ang pagkatao, sa imong pagka-ikaw. Lord, unsay akong purpose diri sa kalibutan, wala ko kasabot. Mga ingon ana ang mga pangutana sa mga tao nga nagsakit sa kalibutan nga walay Ginoo. Pero kita nga nagsakit pero natay Ginoo. Kabahuta sa tumong, kabahuta sa ato ang mga giagyan ug kahibawta sa ato ang paingnan. Ikaduha, guard what must we do when pangutana, unsa atong buhaton kung kita gipanglutos o unsa atong buhaton kung kita nakaagi og persecution? 1. Understand that persecution is part of your life as a follower of Christ. Hunahuna og sabtod nato nga kaning atong mga naagian, part lang ni siya, part lang, dili lang hula. Part lang ni siya sa pagka-follower or disciple ni Christ. A student, balik na ko, a student is not above his teacher, nor a servant above his master. It is enough for a student to be like his teacher, and the servant like his master. Ang ato lang bang ganahan, katong nakita nato ni Jesus, nga iya ang mga nindot, katong love nga side ni Jesus, katong power nga side ni Jesus. How about the persecution side? Dili ba ta muunong ni Jesus diha nga part, na kung masakitan ta, malain ta, especially kung malain ta sa simbahan, ganahan din ta i-save nato atong self, ganahan dayon ta atong i-rescue ang atong self, nga muhawa dayon ta sa church, muhawa dayon ta sa group, muhawa din ta kung asa ta gitanong tungod kay nalain ta, din indon dayon nato, I'm just saving myself and saving my mental health, I'm saving my heart for this kind of harm. God put you there to grow. There are prunings, there are persecution that you have to undergo to strengthen you as a believer. Dili tanang pasakit ato ang likayan. Tungod kay daghan kay tag kinahanglan agian alun kita magmaligon. So kani siguro no usahay hunahuna nato ang mga malain ta persecution na ni kanang giunsa ta sa church, but actually dili na siya mao. Ang persecution, ang kalibutan maoy ga persecute nimo. Ang kalibutan maoy ga persecute nimo. Kanang uban natong mga sakit sa heart na lain ta, dili pa na siya persecution. Pag strengthen na sa imong pagtuo diha sa Ginoo emotionally, kay ang ato ang emotion i-attack jud na sa demonyo. I'm telling you, kinahanglan motubo ang isa ka Kristiyano emotionally. Makita nimo ang pagka-immature kung emotionally dali ra ka masakitan, dali ra ka malain og dali ra ka manluod. So diha pa lang tindugi na. Kay kung naay persecution dako nga moabot, kung dili ka rooted, apil ang imong emotion dili rooted diha sa Ginoo, tao ang imo ang gitan-aw sa imo ang pagtubo diha kay Kristo, dali ra kaayo ka nga mapukan, maluya og basin God forbid mabackslide. Ikaduha, guard your heart against hatred and bitterness. Instead, let love prevail. Mao ni akong giingon nga dili dayon ta malain, dili dayon ta mag-bitter, dili dayon ta mag-hate ug unsa ang mga ato ang nadunggan ug unsa atong mga nabati. Instead, let love prevail. Kay bisan man gani si Jesus sa iya pa lang pag-adto sa ila ang lugar, bisan ang iyang mga igsuon, wala na nituo sa iya amo nang gamay ra siyang milagro nga gibuhat didto. He performed last miracle there because of their unbelief. Apil dito mga kaila niya sa ilang lugar, iya aman ganito nga lugar wala ni tuo sa iya. Tapos kita dili lang tuuhan nga to ang mga gipangsulti, ma-bitter na din ta, ma-hurt na din ta, ganahan na din ta i-punish na sila tanan kay dili na sila motuo sa akong gisulti nga sa Bible man tani akong gisulti. So atong i-check atong heart kung naa na ba tay pride, naa na ba tay bitterness. Instead nga ma-bitter ta sa mga tao, let love prevail. Nga i-love nato ang mga tao and pray for God instead. Even si Stephen atong time nga gi-persecute siya, iyang giingon, forgive them, they do not know what they do. Same sa giingon ni Jesus, forgive them Father for they do not know what they do. So are we that kind of Christian na instead of feeling hurt, instead of being bitter, instead of asking God, Lord God, punish them all, to makafeel tag entitlement.
Pero dili, ingon sa Lord sa Matthew 5:44, but I tell you, love your enemies. Lain ni siya, dili ni katong espirituhan no na mga kaaway mo ni ang enemies nimo sa physical, na kaingon ka nga imong igsuon, kaingon ka nga imong churchmate, kaingon ka nga imong leader, kaingon ka nga ang imong family nga nagpersecute sa imo, dili. Love them. I tell you, love your enemies in Matthew 5:44. Grabe ka ayo si Jesus, bisan si Judas iyang gilove, bisan si Peter nga nag-deny sa iya iyang gilove, gitanggaan na niya og panahon sila nga mabag-o. Kita dili na ganahan nata i-punish sila kung gibugal-bugalan ka, ay bantay lang mo anak ko sa Ginoo, kamo unya mga dasmag mong tanan, lain kay ta og mga pag-ampo diha sa Ginoo, mag-ampo ta entitled na kaayo, dili na ta Christian the way ta mo ampo. Ikatulo, bless, pray and do good to people who persecute you. Katong mga tao nga nagbugal-bugal sa imo, nagbuhat-buhat nimo istorya ug unsa pa na ilang gipangbuhat sa imo, gisagpa ba ka or giunsa ba ka, ipasagpa man gani ng pikas, mga ingon ana, bless them, pray for them and do good to them. Instead, ipakita sa ila kung unsa jud ang tao nga naay Kristo. Ipakita sa ila giunsa ka ni Jesus, kaysa imo silang balsan nimo sila sa ilang gibuhat og more pa moana sila, mao day na ang giingon ni Jesus sa imo, mao day na ang tao nga naay Ginoo, mao day na ang nang Ginoo, ma-question nila ang imo ang pagtuo tungod kay wala nimo gibarugan og unsa jud si Jesus sa imo ang kinabuhi. Show them who Jesus is, show them the heart of Jesus, show them that Jesus loves them and wants to win them to him. So do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everybody. Romans 12:17. Be careful. There is self-control. There is love. There is generosity. There is kindness. There is grabe. This is the fruit of the Spirit. Kung na ang Spirit sa imo, dili ang imong pagka-lagot ang magpatigbabaw, kundili ang imong pagpangga sa mga ikaw gipangga ni Jesus. Ang iyang pagpangga sa imo, mo overflow na lang sa mga tao. Jesus loves you, and this kind of love will just overflow to everyone, bisan pa katong mga unlovable, bisan pa katong gibato na ka, batuhin mo ng tinapay. So hanggang ana. On the contrary, if your enemy is hungry, feed them. Romans 12:20-21. If your enemy is hungry, feed him. Kung gilibak ka, kabaw ka nga gilibak ka, kay nagsumbong nimo ka na siya, galibak siya na sa kuha na, mao jud sa imo, mao jud nang story sa imo agbati, di pag-adto nimo dito kay imo gusto kang klaruhon, hala wala man sila sudan, wala sila kuan sa imong buhaton. Ingon si Lord pa jud pagbasa nimo sa Romans 12, feed him. Hala gipalitan na lang nimo sudan, ingon ana, dili kay ingog natanaw libak-libak pa kanako, wala nang kay gikaon karon, gipanisya na noon ka ni Lord. So grabe ka entitlement. So dili, if he is thirsty, give him something to drink. Paliti og juice, dili ang water, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals into his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Overcome evil with good. Sayon ra kay ni siya isultihon, pero kung diha na ni matest kung ang imong kasing-kasing matandog na, naa pa ba jud kay pride, diha nimo na mailhan, naa pa ba jud kay pride, ang ego nimo unsa pa kataas, diha na jud kung moagi kag mga ingon-ani nga klase nga situation. 4. Rejoice for being part of the suffering of Christ. Malipay ka, but rejoice that you participate in the sufferings of Christ. 1 Peter 4:13-14. So that you may be overjoyed with when His glory is revealed. Remember, rejoice patong giingon. Ang sunod is overjoyed. Ga-urus-urus na joy. Overjoyed when His glory is revealed. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory of God rests on you. So, when you are insulted, you are blessed. So, kung paminaw nimo na insulto jud ko, nagamay jud ang ako ang pagkatao, nagtunob-tunoban jud ko, giyatak-yatakan jud nila akong pagkatao, you are blessed. You are blessed, especially when you don't repay it with evil. Do not pay evil with evil, but overcome them with goodness. So natin mga application questions. Tibugat kayo mong topic ron. Yes, I agree. Truly, I tell you. This is very bugat jud nga topic. But makita ra jud nimo ni kung maagian nimo. Kung kahibaw pa ba ka mo dumot, kahibaw pa ka malagot, kahibaw pa ka mo baws sa mga tao, or imo na nang ihatag tanan sa Ginoo, itugyan na nimo. You should, or I should, or we should decrease and God will increase. Kay makita nimo kung dako pa bitaw ang imo ang tanaw, dako pa bitaw ang imong garbo, ug dako pa ang imo ang kanang ego, pride, or ang imong flesh, kung dako pa na siya, makita nimo na sa imong reaction every time na ay magpasakit nimo. Maana dayon ka, natistingan jud da, mao pa jud ay ni ako. So kung wala pa jud ta nag-improve during the pita, ato nang i-ask ang Holy Spirit, Holy Spirit, I want to bear your fruit. So fruit man ni sa Holy Spirit. So the more ta mo stick sa Holy Spirit, the more nato siya i-friend, the more ta magiging intimate sa iya. He allows us to bear His fruit, not our fruit. His fruit, love, joy, peace, nindot kay ni nga fruit.
It's self-control ang katapusan. Application questions. Number 1, have you experienced persecution because you follow Jesus? Atong ni-decide ka, nakita nila, hala, ni-encounter, hala, ni-simbag laing simbahan, hala, nagpausab og religion. Mao man na ilang hunahuna, di ba, matwisted nila ang truth. Lahi lang gihunahuna, ikaw ni follower ka ni Jesus, gibuhat ra ni mga sakto, tapos ilang hunahuna, nibalhin na ka og simbahan, nagpabunyag na ka og laing relihiyon, nag-uan na ka din, katawaan na kanila, mag-share na gani kag verse sa imong kuan, maghaha ni mong friends, dili na kakuyugan, dili na kapansinon. Have you experienced this kind of persecution because you follow Jesus? Sa imo ang family, kuan na ba ka, disown na ba ka, nga dili na kamaluwa sila ra, nga na, pero ikaw grabe kay kaka-welcoming sa ila. If yes, then message nato sa GC or PM lang kung maulo pa ka, or personally you can talk to me. Number 2, if not, are you ready to face it when it comes? Are you ready? Makaingon na ka, heart, ready na, because Jesus is in my heart. When Jesus is with you, grabe ang transformation nimo, maka nakamura lagi dili na to ako. Grabe, the Lord is greater, I become lesser. Nindot kay nga topic, and we should apply this. God bless.